natin, baka pwede natin papuntahin dito. Habang andito yung mga nakapirma, oh, kanila yung pirma eh. People to the right path. Gawin ninyo ang dapat yung gawin. Kasi kanina nabanggit mo na may pangako na magbibigay ng AIX or MAIP or cash for work. Ayan na. Isang boto na lang kami out of 316 plus 24, 340 pag voting jointly. Magiging baliwala na po. Kahit walang isang senador na mag-attend, dapat po maintindihan ng taong bayan yan. Yun po ang tinatawag natin magiging wala na kaming saysay. Chairperson, proposed Senate Resolution 903, directing an inquiry into the efficacy of RA 6735 with regard to the system of People's Initiative, also by myself, the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, dated January 23, 2024. And in addition, if I may add, the privileged speech of Senator Risa Ontiveros, dated January 29, on the same subject matter, referred to the hearing last January 30. At alam ko na napakahirap ngayon ng sitwasyon ng maraming Dabawenyo dahil matindi yung ulan. Kaya maraming nagtanong kung bakit pagpipilitan pa magkaroon ng hearing sa kabila ng kalamidad at pagbabaha na nangyari rito. Subalit sa tingin ko, kinakailangan tapusin muna natin ang trabaho. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Kami ni Senator Bato ay talagang pupunta sa, nakalimutan ko, 3 na pala kami. Andito si Senator Bongo, kaming 3 ay talagang tutulong sa mga nabaha at napinsala sa iba't ibang probinsya, syudad at munisipyo dito sa Davao. Hindi kailangan ng bastusan ang sabi, nakikinig daw ang kabataan at hindi daw ako magandang ehemplo sa kanila. Ano ang hindi magandang ehemplo? Ang lumaban at itaguyod ang demokrasya o ang pailalim na sumisira dito? Malinaw na malinaw noong nakaraang pagdinig ng komiting ito, pagkatapos sabihin ni Noel Oñate na hindi niya nakausap si Congressman Saldico na chairperson at namamahala ng budget, hindi daw niya nakita si Speaker Martin, bigla na lang, it slipped my mind. Nung ipinakita yung litrato sa kanya, yung People's Initiative for Charter Change staff meeting noong January 8, mismo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Ayan. Nung tinanong ni Senator Bato de la Rosa, gusto ko lang i-confirm kung siya ay kasama na, nasa likod na rin, nagpapatakbo ng PI dahil nga tumulong siya sa inyo, hindi ba? Ang sagot ni Mr. Oñate, yes, he is helping us, ang sabi. Ang signature gathering dito sa Davao, katulad sa buong Kapulungan, wala naman sanang problema kung tama ang paglikom ng mahalagang mga pirma ng sambayanan. Pero bakit may panlilin lang? Bakit may paayuda na galing din sa kaban ng gobyerno? Bakit hindi masyadong napaliwanag? Ano ang mangyayari kapag natuloy ang amyenda na gusto nilang mangyari? Para sa pagdinig na to, tayo ay pumunta mismo dito sa Davao City dahil nandito mga testigo na kayang humarap sa taong bayan. Pakinggan po natin ang nangyaring signature gathering Davao City, Davao del Norte at sa iba't iba pang lugar. So I call on my esteemed colleagues, particularly the author of the privileged speech, Senator Bato de la Rosa, if they would like to deliver their own opening statement. Senator Bato, please. Thank you, Madam Chair. But before I deliver my opening statement, may I request, Madam Chair, if the resource persons ng Barangay Bunawan, Barangay San Antonio, Agdao, at saka pwede pa upuin na dito, Madam Chair? Yes, please. If you can come forward for ease of communication and visibility,
Pati yung mga barangay kapitan na andyan, pwede po upuin dito. Yes, Kaka- if you're there, ex-Kapitan Mark Galvez, Kapitan Lolong Laran, Kapitan Ray Ototan, are you here? We are calling on you to please join us. Ma'am. Yeah. Ito. Tapos, usaa. Produce ka ng upuan kung hindi magkasya sa single line sa likod. May another upuan. Si Kwan, si coordinator. Saan yung mga coordinator dyan? Dito. Coordinator, yan, likod mo. Ligyan na upuan sa likod. Basta paupuin lahat dyan sa likod. Wala nang maiwan doon na resource persons. Dito, lagyan ng upuan dyan para malayo kasi hindi marinig nila. Tanan mo, abante mo diri tanan. Dalhan na lang yung bangko. Arsahan yung bangko. Ilinya din sa likod. Sige na. Sige, lahat na kayo dyan. Lahat na. Dito. Wala na maiwang resource person doon sa likod. Dito na. Daghan man to ganina, anong gamay naman lang ta. Asa naman tong uban? Tawag ka tanan lagi. Ay, abante mo dali. Thank you. Madam Chair, Senator Amy Marcos, my dear colleagues, Senator Bongo, and to all our resource persons, mayong buntag ka natong tanan. I will keep this short and simple. Kaya mas gusto na akong maminaw sa inyo mga testimonya. Usara ako mensahe para ninyo, labi na sa atong mga resource person. Tell the truth and do not be afraid to do so. Ingon sa Biblia, the truth will set you free. It does not say that our political alliances will set us free, that money will set us free, or that power will set us free. It is only the truth that can do that. Sabot mo. Salamat. Busa ayaw mo kahadlok. Do not be afraid. Walang dapat katakutan, ang walang kasalanan. If a person comes to believe the promises of another, but then later those promises turn out to be mere lies, it is never the fault of the one who believed. Wala mo'y sala kung kamo nituo sa mga saad.
Usbon nako, kamo nga nakapirma, wala mo'y sala. Wala mo'y angay ikahadlok. Kamo ang mga biktima dire. Ang pananagutin natin ay iyong mga masasamang loob na pinagsamantalahan. Hindi lamang ang inyong kahirapan, ngunit maging ang inyong pag-asang mabigyan kayo ng ayuda at tulong mula sa gobyerno. The Senate is more than ready to hold accountable all those who have done these evil deeds. That is why I ask you, especially today, trust us. Trust your Senate. Trust us enough to tell the whole truth and nothing but the truth. In doing so, you shall also be doing your duty in safeguarding, protecting the very soul of our nation. Daghan kaayong salamat. May God bless us all. Thank you, Madam President. Madam Daghang Chairman. salamat sa aton Senator Ronald De La Rosa. We now call on Senator Bongo to make an opening statement. Good day, Madam Chair, and to my fellow members of this committee, Senator Bato de la Rosa and resource persons in attendance. Madam Chair, konting statement lang po dahil hindi po ako nakapagbigay ng statement nung nakaraang pagdinig sa Senado. Medyo napahaba ang ating diskusyon doon at marami pong mga resource persons. Madam Chair, ang ating konstitusyon ang pundasyon ng ating malayang demokrasya. If we have to change the Constitution, it is because the people want it. Dapat gusto ng tao, walang pilitan. Any proposed change in the Constitution must aim to benefit the Filipino people, particularly the less privileged, yung mga kababayan nating mahirap at yung pinaka nangangailangan talaga, katong mga pobre yun. Hindi po dapat ang politiko ang makikinabang. Last Senate committee hearing, Madam Chair, we heard testimonies from various witnesses claiming they were paid to gather signatures for the proposed change to the Constitution. Messages were also revealed offering allocation for social programs of the government. Ginagamit po ito para lang po sa makisama sila at makisali po sa People's Initiative Project. Kung totoo po ito, klaro na hindi po ito tunay na People's Initiative. Ito ay politicians' initiative, ika nga, nabanggit ni Senator Bato. Ang pera ng bayan dapat gamitin para sa serbisyo sa ating mga kababayan. Walang kapalit ang tulong mula sa gobyerno. Pera nyo po yan. Kung meron pong sinuhulan, bribery po yan. At hindi po yan free will ng Filipino people. Dapat po ay managot ang involved sa suhulang ito. Kaya nga po tayo nandirito. Huwag pagsamantalahan ang kahinaan ng mga mahirap para linlangin sila at makuha ang kanilang pirma para sa isang PI. Na hindi naman lubos na napag-aralan at napaintindi sa tao. Naghihirap na nga yung mga kababayan natin, pinagsasamantalahan pa. Ang problema dito, hindi talaga napaintindi sa karamihan yung pinapirma sa kanila. Hindi man lang nila na-explain ng mabuti kung ano yung substance o kung ano yung laman ng pinapapirma. As retired Supreme Court Justice and member of the 1986 Philippine Constitutional Commission, Adolfo Ascuna propounded last hearing, the proposed initiative is not a mere amendment but a revision of the Constitution because it affects and changes the very nature of our legislature from a bicameral one to unicameral one. In effect, by voting jointly in approving constitutional changes. Kaya hindi po angkop ang ginagawang People's Initiative sa plano bilang baguhin sa konstitusyon. Napaka-importante po ng checks and balances sa gobyerno. Alam nyo, pag may pinapasang mga bill o batas mula sa Kongreso, sa Senado, kaya nandirito po ang inyong Senado para to check kung tama ba ito, may problema ba ito. Kaya nga po tayo merong checks and balances sa gobyerno. Mahalaga ito upang maiwasan po ang pag-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga po may lower at upper house tayo, ito pong Senado,
para mabantayan at makonsulta po ang isa't isa. Nagkakaroon po ng bicameral conference. Dapat po nating tutulan ang uri at anyo ng nagmimistulang People's Initiative na nilalakad sa ngayon, kung saan pawang tinatanggal ang boses ng Senado na bantayan ang interes ng bayan. Magiging irrelevant po na ang boses ng Senado. Parang baliwala na kami kung voting jointly ang magiging sistema. Dapat po'y mapaintindi ito sa taong bayan na parang isang boto na lang kami out of 316 plus 24, 340 pag voting jointly. Magiging baliwala na po. Kahit walang isang senador na mag-attend, dapat po'y maintindihan ng taong bayan yan. Yun po ang tinatawag natin magiging wala na kaming saysay, maging irrelevant na po. Mawawalan ng boses ang mga senador na hinalal ng taong bayan mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Voted nationally po kami, nationwide po. Binigyan po kami ng mandato para maging representante ng lahat ng Pilipino at isulong ang aming mga advokasya sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa ating bansa. Ibig sabihin, kami po yung talagang representative ninyo. Buong Pilipinas po yan. Lalo na po sa mga mahirap nating kababayan, paano na lang po yung mga pro-poor programs na gusto naming isusulong, magiging baliwala na po kami. Sinasabi ko nga po ito bilang isang senador, kundi bilang isang, hindi ko po ito sinasabi bilang isang senador, kundi bilang isang Pilipino na hindi papayag na gamitin tayo para sa pansariling interes ng iilan lamang. Kung matatandaan natin, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may mga grupo sa atin na isinusulong po ang iilang constitutional revisions. Diba? Naalala nyo, yung federalism, meron pong umiikot ng federalism, at meron pong nag-propose na baguhin yung constitution. May nagnanais po na gawing federal ang ating gobyerno, pero ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte ay nagbuo po siya ng isang komisyon na pag-aralan po ito ng mabuti. Hindi minadali, hindi pinilit, at sinunod natin ang batas, nilatag ang proseso. Ito po yung headed by former Chief Justice Puno. Nung panahong yon, pinakinggan natin ang hinaing ng kapwa nating Pilipino, gumawa nga po ng komite, ganyan ang pamamalakad ni dating Pangulong Duterte noon. Ika nga, kapag inuna mo po ang interes at kapakanan ng iyong kapwa, hindi ka magkakamali. At umaasa rin tayo sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na makikinig din po siya sa taong bayan. Kaya po sa ating mga kababayan, kung kayo po ay pumirma sa isang bagay na hindi lubos na pinaintindi sa inyo, ang kahulugan o di kaya na realize ninyo na hindi kayo sang-ayon sa inyong nilagdaan, mayroon po kayong karapatan na bawiin ito at dapat bigyan po ito ng mekanismo ng ating COMELEC. Mga kapwa ko Pilipino, huwag kayong pumayag na maisahan o lokohin at gamitin ang inyong pirma para sa kanilang mga pansariling interes o interes po ng ilan lamang. Tandaan natin, kinabukasan ninyo at ng ating mga anak ang nakasalalay dito. Sa aking mga kasamahan sa gobyerno, huwag po sana natin haluan ng politika ang tsatsa at lagi nating tandaan ang rason kung bakit tayo nandirito. Yun po ay magserbisyo at proteksyonan po ang interes ng bawat Pilipino. Huwag nating pilitin ng isang peking PI para sa interes po ng ilan. Kung proseso po lamang kung proseso pa lang ng pagkuha ng pirma ay may halong pangliling lang na po. Hindi pinaintindi. Marahil hindi ito ang tamang panahon at paraan para irebisahin ang ating konstitusyon. Kaysa pag-awayan po na nagiging divisive na po ito ngayon, naging malaking issue na po ito ngayon at naging magulo. Sana po unahin na lang po natin ang pagsiservisyo sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Let's buckle down to work. Sayang po ang oras natin sa pag-aaway dahil dito sa People's Initiative na alam naman natin na hindi talaga inisyatibo at kusang loob ng Pilipino. Sa ating mga kababayan, bantayan natin ang anumang posibleng pagbabago sa ating sarili, sa ligang batas. Bantayan natin ng mabuti.
Kayo po ang bantay dito, mga kababayan natin. We must protect the Constitution. We must protect the Senate as an institution. We must protect the interests and the will of the Filipino people. We must protect our democracy. Maraming salamat po, Madam Chair. Yes, thank you very much, the Honorable Senator Go. In addition, by the way, to the position papers already formally received and accepted last hearing, the committee further accepts the position papers submitted by Commissioner of COMELEC, former commissioner and peace process advisor, as well as a member of the 1986 Constitutional Commission, Rene V. Sarmiento. And if I will be allowed, while entering the entire paper into the record, I would like to simply read a short extract saying in his paper that the Supreme Court in Santiago said very clearly that the choice of initiative to lift term limits of all elective government officials is not appropriate because it's tantamount to a revision, and that moreover the law, RA 6735, is incomplete, inadequate, and wanting in the essential terms and conditions. Also, he stated that the first and second initiatives clearly reflect the present initiative, initially launched by several local chief executives supported by PIRMA through a TV advertisement, is likewise fundamentally flawed. It is not the Filipino people behind the initiative as author of the proposal, and they would simply be asked Mike. okay, that the present initiative is fundamentally flawed because it is not the Filipino people behind the initiative as author of the proposal, and they would simply be asked to sign the signature sheet without benefit of understanding the nature and implication of the proposal, and that changing the transitory provisions is a revision, therefore. And to vote jointly will be fatal to the Senate. So this is merely a Trojan horse that can be a preliminary step to change substantial provisions. So it is clear that a former framer of the Constitution is violently opposed to this people's initiative. Similarly, we have a very long paper from the ponente of the prevailing Santiago case, and also one of our most distinguished jurors, as well as one of the commissioners of the 1986 Constitutional Commission who drafted the present commission. And I refer to Chief Justice Davide, Hilario G. Davide Jr., who sent us a very long position paper detailing all the objectionable portions and subject matter in this resolution. He says that the subject matter of the proposed Senate resolutions strongly merit immediate and thorough investigation. And the privileged speech of the Honorable De La Rosa further justifies the need for investigation. Verily, the People's Initiative under the 1987 Constitution is a sacred sovereign power which should be exercised with absolute good faith. It should never be tainted or stained by vice, defect, trickery, deceit, misrepresentation, wickedness, and corruption of any kind. He says that a mode of amending the Constitution, the People's Initiative,
was not provided for in previous constitutions and is in fact founded on the heroic principle that there should first be a genuine need to amend the Constitution. The authority and power to initiate it should be from the source of sovereignty itself, the people. Any claim, therefore, that it was done with trickery, deceit, fraud, or corruption, such as buying of signatures, cast serious doubts on the authenticity and good faith of the exercise. It ceases to be a people's initiative. It is an initiative of others using beguiled people. Therefore, it is important for this committee to find out or search the truth regarding this news that money has been used to obtain signatures in the different districts. Therefore, in aid of legislation, the committee may now propose amendments to RA 6735, the Initiative and Referendum Act, which amendments were mandated by the Supreme Court en banc in 1997, Santiago versus Comelec. And I, Justice Davide, was the ponente of that decision. So that therefore, it's important that the committee recommend the prosecution of guilty parties under existing penal laws and administrative actions. It may likewise propose the passage of an appropriate law that would impose criminal and civil sanctions against future offenders. The criminal sanctions may be imprisonment, fines, dismissal from service, and disqualification to hold public office. The civil sanctions may include impositions of moral and exemplary damages. I introduce, therefore, into the record the complete text of both position papers from Commissioner Rene V. Sarmiento as well as Chief Justice Hilario Davide Jr. With that, let us proceed, therefore, with the committee secretaries administering of the oath to all resource persons and witnesses here present. Attorney Dana, please. May everyone please rise, including those in the Zoom meeting room, please. Kindly raise your right hand. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, The truth, nothing and but nothing the but the truth in this proceeding. in these proceedings. Put down your hands. Thank you very much. Yes, thank you very much. And may I first recognize Governor Edu Bahib of Davao del Norte, together with the witnesses he so kindly provided. Thank you so much, Honorable Chair, Senator Amy Marcos, and also to Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Risa Ontiveros, and Senator Villanueva, and the rest, the member of the Committee on Electoral Reform. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan ng panahon na madinig ang pangyayari dito sa Tagum City at sa kabuuan ng Davao del Norte. Dito sa Tagum City, nais ko pong ipaabot ang mga pangyayari na tila nagdala ng mga issues na makakasira sa ating konstitusyon o sa buhay ng bawat Davaonon. Hindi ko po kaya na isawalang bahala ang lahat bilang gobernador o ama ng Davao del Norte. Marami ng pagkakataon na ako ay nanindigan para sa aking mga kababayan. Ngayon, dumating na naman ang tila nililinlang ang aking mga nasasakupan. Kaya ngayon, malaki ang aking kasiyahan na ako ay naimbitahan upang makapagbigay ng informasyon o makatulong sa Committee on Electoral Reform na maimbestiga ang mga pangyayari na naganap dito sa probinsya ng Davao del Norte.
Honorable Chair, pakita ko po ang aking presentation regarding sa People's Initiative Signatures Campaign na ginawa ng ilang mga politiko dito sa probinsya ng Davao del Norte. At para sa mga nakapag-sign dito sa Signatures Campaign, sila po ay walang, hindi po sila na-inform o na-educate bakit pinapapirma sila nitong People's Initiative Campaign. Ang ginagawa po nila dito ay mag-abot po sila ng form, ipatawag nila doon sa barangay, kasama itong mga elected officials na nag-lead dito, at ibigay lang ang form, tapos sabihan na magpirma kayo dito, mag-sign. At sayang lang dahil sa sobrang taas ng tubig dahil sa baha, hindi nakarating yung mga dito, yung mga ibang nakapag-sign sa kanilang form. Gusto ko sana na marinig galing sa kanila na may something offer sa kanila. Kaya sila nag-sign dahil hindi nila naintindihan, hindi din nila alam kung saan o para saan ang kanilang mga perma na ginawa. Basta nagperma na lang sila without informing na ito pala ay dapat na ang laman pala nito ay baguhin ang ating konstitusyon at i-abolish ang Senado. Bilang gobernador, against po ito sa aking puso at isip na ma-abolish ang Senate dahil po pag nangyari yan na ma-abolish ang Senado ay hindi na po maging balanse ang ating hudikatura o ang ating saligang batas. Pwede na po sa pagkaintindi ko, pwede na po na ma-dominate lang ito ng iilan na may gusto sa kapangyarihan at hindi na po maririnig ang boses ng masa. Kaya po against ako dito sa People's Initiative na to dahil hindi man lang pinaalam ng wasto sa mga nagdala ng signatures campaign. So, i-present ko po ang form na dito sa Davao del Norte nagkalat. Unang-una po itong messengers taken from the Facebook on the City Government of Tagum, group message of the Human Resource Department, na ito po ang laman na kailangan mag-sign lahat. Ibig sabihin nila ang campaign na kailangan mag-sign lahat ang employees o empleyado ng Tagum City. And the second sample, the signatures form. Ito po yung binibigay nila sa kanilang mga leader sa barangay. At dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, nakarating po sa akin na sinasabi na sila din po ang mga beneficiary sa mga AX program o DSWD, AX program from DSWD or Duly Tupad program. Kaya ito po yung mga form. Itong babae na to, katabi ni Mayor Rioy, siya po ang kanyang pangalan ay si Vilma Clarabal. Isa pong casual employee ng City Hall under sa ibalik form. Katong form. Dili kato isa. Kana siya po ay executive senior administrative assistant 2. Ayan po ang kanyang posisyon. Sa Tagum City, marami pa po ang naglako dito pero siya lang ang identify natin as the moment. And sa Panabo City at Carmen, hindi po nakarating ang ating mga witnesses na nakasign at dahil po sa sobrang taas ng tubig, kahit malaking truck hindi makatawid. And yan po ang Facebook, yan po ang pagpunta nila sa mga barangay. And then
yan po ang lahat ng photos at ito po yung mga nakasign dito na na-retrieve natin ang mga perma. Yan po ay mga member din sa kanilang mga political leader ang nakaperma. At dito, ayan po, at dito kasama po natin ang isang barangay captain ng Tagum City, Barangay Nueva Persa. Tinawagan po siya ni Vice Governor Oyuoy na sinabihan na magtulong siya sa campaign, sa signatures campaign, at siya din mismo nag-sign. Ito po si Kapitan Willie Arcaina. Itaas mo lang ang kamay mo, sige. O nandito din ang isang iski kagawad na tinawag sa barangay, binigyan ng form. Itong form na binigay sa kanya, ito po, pakita ko, binigay po niya, gisubmit niya sa ako. Ang sabi niya, sinabihan lang daw siya na papirmahan nyo ito sa mga kasama nyong mga youth. So, kung request po sila magsalita, nandito po sila para magsalita po dito. Yan lang po muna ang maibigay ko katibayan, Mr. Chair, Honorable Chair, na sa nangyari dito sa Davao del Norte. At marami pa po tayo mga ebidensya na kaya ma-submit dito sa Committee on Electoral Reform, but because nga sa sobrang problema namin ngayon sa flood o sa baha ay hindi po nakarating. Sana magpunta kami dyan sa Davao ngayon, kaya lang dahil sa sobrang baha, nag-request na lang po kami ng virtual. Kasama ko po si Vice Mayor Alan Rillo ng Tagum City, kay witness po sila sa nangyari sa Tagum City. For the whole Davao del Norte and District 1, nandito po si Board Member Nikhil Soy Baguio, Board Member Popo Estabilio, and former Vice Mayor Estabilio, and Administrator, Provincial Administrator Engineer Jean Rabanos, at yung mga mayors natin na gusto sanang magsalita, magsabi din, to prove na massive na po ang ginawang signatures campaign dito sa People's Initiative dito sa probinsya ng Davao del Norte. Again, maraming salamat po, Honorable Chair, Honorable Senator Amy Marcos, and to all the Senator present. Maraming salamat po. Maraming salamat, Gov. Edwin. Talagang nagpapasalamat kami kasi alam natin na sobra ang baha sa Tagum at hindi kayo makatawid mapunta dito sa Davao City. Pero nandiyan pa rin kayo kompleto at andyan pati ang mga testigo mo. Gusto ko lang malaman, isang tanong lamang, kung inalokan ba sila ng pera o ayuda? Kasi kanina nabanggit mo na may pangako na magbibigay ng AIX or MAIP or cash for work. May nakatanggap ba ng pera o puro pangako lang? Honorable Chair, gusto ko pong marinig sa inyo galing po sa mga witnesses kasi ang mga witness po ay hindi ko nakaharap bukod lang dito sa isang iski kagawad at kay barangay captain. Wala namang pera na sinabi pero may sinabi na may darating na mga AX program at saka duly tupad program. So ang sinabi lang po na lahat na nakasign, ito pong beneficiary. Pero doon sa mga ibang witnesses sana, hindi ko hindi ko lang pangunahan yung kanilang mga sabihin para hindi din ma-intercept doon sa kabila. Baka puntahan na naman tulad nangyari doon sa claim ko sa AX na binawasan, na binabahay-bahay na naman kaagad para bawiin yung mga statement, Honorable Chair. Ano yung AX na sinasabi mong binawasan? Yung pong distribution nila during barangay election na ang nakatanggap ng 5,000 pesos, doon po sa binyo mismo, kinuha po ang 4,000 pesos. At saka yung educational support program na halagang 10,000 pesos, binawas din po ang 9,000 pesos. Doon mismo kinuha sa binyo kung saan nag-release ang DSWD. At yung mga ibang witnesses natin ngayon,
pinupuntahan po din sa mga bahay-bahay para bawiin yung mga kanilang affidavit o kanilang mga video statement na nagpatunay na ay may nangyaring anomaly po dito sa distribution ng DSWD through Tingog Party List po. Doon po galing ang pundo sa Tingog Party List na binabahagi o dina-download sa mga kaibigan nating kasamahan nating politiko dito sa probinsya ng Davao del Norte. At sila din po, itong mga politiko na po na ito, yung mga nag-distribute sa AX na may mga complaint na anomalya, sila din po ngayon ang nagpakalat dito sa People's Initiative Campaign. Sila po, din po ang nangungulo. Okay. So, meron na kayong karanasan na may bayaran mula sa Tingog Party List, pero ito yung barangay election. Ito dito, signature campaign ng PI, pangako lang, promise lang, wala namang binigay pang pera. Honorable Chair, Yes? kung nakalabas lang sana ng mga witness, gusto ko po galing sa kanilang bibig marinig. Sige. Pero may yung susunod na pagdinig, Honorable Chair, Yes. dalahin ko po sila at sila mismo ang magsalita. Okay. Thank you. At si Senator Bato yata may mga katanungan din sa ating mga testigo, Barangay Kapitan sa Tagum, at si Kap Artana, SK Kagawad, taas lang ng kamay at you're all recognized kung may dadagdag kayo. Kapitan, hintayin mo si Senator. Thank you, Madam Chair. Rob, thank you for your paningkamot. Bisag baha ay ibig sabihin yan, kahit nakalakas ang baha, hindi makakapigil talaga sa desire ninyo na pag-prosper ito investigation na ginagawa ng Senado. Salamat, Gob. And I would like to recognize the fact that you are using the term Davao Noon. Ma-remember ko yung tatay ko. When my father was a true Davao Noon, he always claimed to be a Davao Noon. He did not use the term Davao-inyo, Davao Noon. So that's yung mga lumang tao noon, Davao Noon yung talagang claim nila. We are Davao Noon. Thank you for that, Gob. Na-remember ko yung tatay ko. Thank you. Madam Chair, may I proceed with the Barangay Captain Kap? You have the floor. Pakinggan ka namin. Barangay Kapitan, please, paki-introduce na lang, Kap, sa pangalan mo. Yung barangay po ng Tagum City, barangay ng Persa. Kapitan Will Arcaina. Hindi masyado klaro, Kap. Hindi masyado klaro. Paano nga? Hindi lang. Ay, ayun daw. Kapitan Will Arcaina ng Nueva Persa, Tagum City. Salamat, Kap. Please, unsay hibaw-an nimo about this signature campaign, we would like to listen. Go ahead. Yeah. Mr. Senator, may assistance daw pong ipamimigay. Yun lang Kapag po. may coupon, ipe-present pagkatapos nito, magkano daw ang Mag-antay makukuha lang mo? daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is, ikip lang daw po. And then magantay kung kailan daw. Okay. Magamit ito. So, ikaw, kung wala yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma. Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma. Siguro wala. Hindi. Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear.
Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odenya, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of Hello. Yes po, magandang hapon po, Madam Chair, Senator Amy Marcos, saka kay Senator Bato, Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odenya, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pagka may pinapapirmahan, nagkakandara pa, nag-uunahan po. So, tunatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi nung tumawag na yung mga PROC leader na ito na may umiikot na papel, ayun, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Ayun, pinatigil ko. Nung una, ayaw pa. Kinabukasan, mayroon pa rin. May 2 van na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi, ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kaya pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi nung nasabihan na iimbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung venue po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na yun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkus tumuloy sila sa isang meeting yata ng isang bahay doon sa Bunawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na gustong bawiin? Kasi Bawiin yung pirma? na taon po nung kinabukasan may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Yung Sino yun? Sino yung tao na yun? Arman Villarasa. Villarasa. Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma, bagkus kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging problema ko. So, sandali. Kahibalo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado, pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay. So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik. Oh, pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan nag-meeting sila sa isang mayroong lugar, Purok 17, tapos may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di ba kung may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw, tapos pamasahe. Ayun. Sino nakatanggap ng 200? Sino ba nakatanggap? Sa inyo dyan? Kayong tatlo? Binigyan sila ng 200, binigyan kayo ng 200. Para saan yon? Pamasahe daw po. Pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala. Wala nang hindi na ibinalik. So taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Alin sino po? Yung si Arman. anong pangalan? Arman Villarasa. Arban Villarasa. Taga saan? Ano po, Purok 15 Damiana po. Purok 15? Opo. Sa barangay? Damiana. Barangay Bunawan din. No? Barangay mo? So puntahan ninyo. Ikaw kapitan, di ba? Gusto ng mga tao mo na bawiin yung kanilang signature.
Puntahan niyo nung siya. pinuntahan ko po, ang Ang sabi sinabi niya na ngayon, na ibigay niya raw. Naibigay na niya raw. Naibigay niya O sabihan mo siya, si Bilerasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito dahil siya ang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan. Kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So you do what is right. You do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba? So, that should be the case. You lead the people to the right path. Gawin ninyo ang dapat niyong gawin. So, yung tao mo, Kap, ito sila, yung tatlo, sino nagpapirma sa inyo? Pakibigay yung microphone, Kap. Nagpapirma sa MOA si Jingjing Rabadon. Puro 4 Bonaplay. Bunaplay. Bunawan. Andito siya? Wala. Wala. Anong sabi sa inyo? Bakit pinapapirma kayo? Ipapirma may kay magbigay ng ayuda. Magbigay ng ayuda. Oh. So, pirma lang kayo. Pirma kami. Kay Nasaan ang ayuda? Nasaan Hanggang ang ngayon, ayuda? walang ayuda darating sa amin. Ikaw May naman. claim staff. Ito po yung, sir, ito as claim stub po. Claim stub. Yan, pareho sa claim stub ng taga-Agdaw. Opo. Kayo, taga-Bunawan. Yes po. Pareho lang kayo claim stub. Sino nagbigay niyang claim stub mo? Yun nga po si Jingjing Rabadon po. Rabadon. Sabi ito daw, 5 tao isang claim stub. So kung anong matanggap ito, hatiin daw ng 5. Oh, Hindi unfair daw. naman. Sila dito, isa-isa. Tapos kayo sa Oh, Bunawan, sa amin talaga, sir. 1:5. Oh, Lugi 1:5. kayo. 1:5. Hanapin niyo si Rabadon. Sabihin mo, inisahan mo kami. Lugi kami. 5 tao, isang staff lang. Sila, isa-isa lang. Oh. Ano, go ahead. Ang utos po sa akin is yung sa isang pamilya, kahit 5 or ilang tao makapirma sa isang pamilya, isa lang ang ibigay. Head of the family lang po. Isang pamilya, isang claim Staff stub. po, opo. And then, yung lahat ng papel po, hindi ko sinabmit po. Dapat kinagabihan, dapat kolektahin na. Pero hindi ko binigay kasi ang iniisip ko yung kapakanan ng mga tao. Ayaw ko pong yung ano nila, pagsalig nila sa ako. Ayaw kong masira yung nila, trust nila sa akin. And then iniisip ko yung kapakanan nila. Kaya wala akong sinabmit kahit isa. Kahit isa. Tinago ko po yung papel. Paano yan ngayon? Hindi ka na pagkatiwalaan ng PBA party list dahil binulgar mo naman lahat yan. No. Di ba barangay coordinator ka ng PBA party list? Ang importante po is ang kapakanan ng mga tao. Very good. Yun po. Ganyan ang Davao nun. Ganyan ang Davawin nyo. Kapakanan ng ating mga kababayan ang isipin. To make it clear po, so, hindi alam ni Kapitan Roger Galido na kinabukasan niya pa naman nalaman. Yun po. Sigurado kasi kung alam ni Kapitan Galido yun, hindi ka makapatuloy sa ginagawa mo. Babarahin ka niya. Kilala ko yan si Kapitan Galido. Kaya, Hindi yung yan basta-basta magpabaya. Kinagabihan, hindi ko talaga sinabmit. Wala akong sinabmit kahit isa. Okay. Yan po. Thank you. Madam Chair, pwede ba natin pakinggan si former barangay Captain Rain, ulan-ulan. Yes, actually, we welcome Captain Robert Olanulan. And Sorry, we received his... Kapitan ka ba ngayon o former? Yes, Your Honor. Ha, nakabalik ka na? Yes. Very good. So sorry ha, niisip ko kasi hindi ka pa kapitan eh. The same Kapitan barangay. na, nanalo na. Yes, Barangay Bukana, Your Honor. The biggest barangay of Mindanao. Ay, sorry Kap. Iniisip ko talaga former kapitan ka. Nakabalik ka na pala. Yes. Congratulations. Yes, Congratulations. Madam Chair. And he provided an affidavit Yes, ma'am. saying that he heard there were gatherings by the former Kapitan Trahera. Tama Yes, ba? Madam Chair. And that signature forms were being distributed
for ayuda. Yes, And Mr. Chair. he posted that it wasn't true na para sa tupad or Yes, Madam. Actually, Madam, during last January 9, I received the information from my neighbors na there was a gathering from the house of ex-Barangay Captain Rolando Trahira. Rolando Trahira, Your Honor, is the coordinator of the barangay coordinator of the party list, PBE party list. Then when I heard the information, Your Honor, tinanong ko yung isa sa mga neighbors ko kung ano ang pinag-usapan doon sa kanila. So ang sabi, nagbibigay sila ng mga forms, no? Nagbibigay sila ng mga forms. At saka yung forms raw, sabi nila is ayuda, AICS, and for financial assistance. So maraming nagpupuntahan doon, Your Honor. And sabi ko sa kanila, nag-post ako ng sa FB post ko. Sabi ko na huwag kayong maniniwala dyan kasi ang tupad at saka yung AICS is from the government offices like this WD and the DOLI. So kung government yan, is dapat yan ibibigay yan sa mga elected barangay officials. So yung si Rolando Trahila, Your Honor, is not elected barangay officials, ex-barangay captain lang. So imposible na mayroon silang tupad or AICS na wala dito sa amin kami mga elected ngayon. So ang ginawa ko, Your Honor, is while nga nag-post ako, 3 times nag-post ako sa kanila. When I na-receive nila nakikita nila ang post ko sa FB, yun na maraming nagpupuntahan sa akin. Maraming nagsusurrender doon sa akin na sila ay naluloko, no? Sila ay naluloko at gusto silang i-withdraw yung mga signatures nila. Kaya, Your Honor, ang nangyari ngayon doon is binigyan ko sila ng advice na kailangan magpa-blatter sila sa barangay. No? Kailangan mapa-blatter sila sa barangay at saka sasabihin nila kung sino yung mga tao nga nag-operate for signatures at nagsasabi na ayuda yung sinisignaturan nila. So maraming nagpa-file ng kaso doon sa akin, Your Honor, no? At saka nandito yung ngayon mga summons at saka mga complaints, no? At pinadalhan ko sila ng summons. If I may lang po, Senator Go. ano lang, singit lang may tanong lang po ako sa inyo. Yung pagpapirma ba ng mga signature forms, nababasa ba ng mga tao? O pinapabasa ba? Baka mamaya niloloko na, pipirma ka kasi bibigyan ka ng ayuda. Meron bang ganon? Wala, Your Honor. Ganito ang sabi ng mga tao ko, Your Honor. Ang ginawa nila, kasi may na-confiscate na akong mga... Minsan di maintindihan. Alam mo, pag yung mga Pilipino minsan na sige, pirma ka, makakatanggap ka ng halaga. Ganon ang ginagawa ng iba. I'm sure hindi lang yan dito nangyayari sa ibang lugar. Yung mga kababayan nating no read, no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung letterhead. No? Yan ang mahirap, takpan mo. At saka pinapirma sila sa ganito at mayroong sabi na ayuda yan, tupad at saka AICS. Yan ang dapat tingnan ng COMELEC, sir, at ng buong komisyon, no? Na marami talagang naluloko dyan. Pinagsasamantalahan yung kahinaan po ng Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Huwag ho natin pagsamantalahan yung mga kababayan nating mahirap. Naghihirap na nga, pinapahirapan pa, pera naman nila yan. Pera ng Pilipino yan. So, yun. At saka nagbibigay ng claim stub, Your Honor. Para ito raw ang i-claim nila. Sabi ko, naluloko kayo, hindi totoo yan. Hanggang ngayon, walang naka-receive sa mga constituent ko. At saka, ma'am, senators, yung barangay ko, ang pinakamalaking barangay sa buong Mindanao. 78,000 registered voters. At saka,
doon nila kinoconcentrate. Ang alam ko ngayon is in every district, kukuha lang sila ng 3,000, 3% of signatories. Then meron silang budget. So dito nila kinoconcentrate sa aking barangay dahil malaki at saka maraming population ang barangay ko. So nakakuha raw sila, as per information na receive ko, nakakuha raw sila ng more than 10,000 dito sa barangay ko. At they are willing mag-withdraw sila sa signatories nila because of my campaign. Kap Robert, may binabanggit kayo, sino nag-collect nitong mga, sino nagmudmud nitong mga signature forms and distributed the claim stubs? You mentioned the PBA Party List Office of Kagawad Momar Trahera at may kasama pa siyang mga iba pang kagawad at SK. Sino-sino ba ito? Sila yung mga party list na supporter, ma'am, coordinator supporter. Coordinator. At saka yung office na yan, ma'am, yung si Kagawad Momar Trahera is the son of ex-barangay captain. Okay. So, binigyan ko yan siya ng opisina, ma'am, at hindi ko akalain na ginamit niya sa pangluloko ng mga tao ko. At doon ko ito na confiscate itong forms na ito at saka itong mga stub na mayroong pangalan Momar Trahera at may signature po, ma'am. I see. So, ang pagkaalam mo, talagang coordinator sila ng PBA. Sila, talaga PBA talaga sila. During the time sa campaign, bago lang election ng barangay, PBA talaga ang nagsusupport sa kanila. Okay, thank you. Would you like to add anything, Kapitan? Yun lang po, ma'am. Okay. We'd like to call on another Kapitana. Ito si Kapitana Jeanette Lawag Suam, Marilog proper. She submitted, yes, are you there? Yes, hi Kapitana, kumusta? Nagbigay rin siya ng affidavit. Alika, dito ka sa kabila, oh, may bakante. Ang sabi niya, a certain Gregorio Pantig and Cheng Solomon, also from PBA party list, distributed the documents with the promise of tupad, AX, and cash of 5,000 pesos. We have the affidavit of Kapitana, and she then discovered yung papeles pala, People's Initiative. Sige. Pakikwento na lang ano nangyari, Kapitana. Magandang hapon po, Senator Amy Marcos, Senador De La Rosa, and Senador Bongo. So sa lahat po na nandito, no? Ako po si Punong Barangay of Barangay Marilog Proper, Marilog District, Davao City. Naikwento ko po lahat kahapon, sir. In-interview po ako. So ako pala yung, yung district coordinator is yung mother ko, which is Barangay Kagawad, Panglima. District coordinator of what? Marilog District po, sir. District yung coordinator? 12 ka barangay sa Marilog District. District coordinator po sa PBA. PBA? Yes po, sir. PBA party list? Yes po, sir. PBA party list. Okay, please continue. So, siya yung district coordinator. At the same time, panglimang Singit kagawad. lang ako. Kilala ba ninyo si Erlinda Swam? Pirma? Katulad ni Attorney Kunanan. Kilala ba ninyo? Yes, somebody please from Pirma or Avisado Law Office. Good afternoon, Madam Chair. Our firm is legal counsel of Pirma. We are not involved in the operation as well as to the details of the personnel. So, but we will confer with Mr. Oñate and we will check our record as soon as we get back. So, is there a representative of Pirma? Earlier on, I was given to understand that in fact you represent Pirma. We need to correct that, Your Honor. We are the counsel and we do not. We are not part of the organization of Pirma.
I understood from Attorney Abisado during the last hearing that in fact you are part and parcel of PIRMA, which is why I'm puzzled that you do not seem to know anyone at all in Davao City working for the People's Initiative. The service of our firm, Your Honor, was engaged as early as January because we are expecting constitutional challenge ho doon sa Supreme Court. But as I said earlier ho, Your Honor, hindi ho kami part nung operation at nung personnel ng PIRMA. I asked actually Attorney Alex Abisado whether he was a lead convener of PIRMA or the legal counsel of Mr. Oñate. But I think the claim was not very clear, and he said that he was a lead convener, which is why they were involved. Your office was involved in the TV ad. Your Honor, I think the lead convener of PIRMA is Mr. Oñate, and Attorney Abisado or the Ghana Agents Abisado Law Offices is the legal counsel of PIRMA. Okay, that's not entirely what I heard in the previous hearing, but I'll let it go. Let's proceed with Kapitana.